Yo Explorers! Ang pin location natin ngayon ay ang Barangay Solo, Mabini, Batangas. Puntahan ito ng mga turistang gusto mag-beach, island hopping at scuba diving. Kaya naman, dito magsisimula ang ating mga bagong missions. Speaking of, Ito ang ating 3 missions of the day. Mission 1. Uy, gusto ko to, maglalaro sa beach. Mission 2. Ginto, treasure hunting ba to? Naintriga tuloy ako. Mission 3. Wow, extreme sport. G ako dyan. ready na ba kayo Explorers? Samahan niyo ako. Tara G! Andito tayo sa beach ng Barangay Solo, Mabini, Batangas. Tapos kung makikita nyo, medyo gray yung sand. Tapos medyo mababato. Sa mga nabasa ko, ang mga beach dito sa lugar na to ng Batangas ay nabuo daw dahil sa pagputok ng mga kalapit na bundok tulad ng Taal Volcano. Ayan o. Ang linaw ng tubig. Gusto ko na mag-swimming pero di pa pwede dahil meron akong kailangan gawin na mission dito sa lugar na to. Sikat yung mga water sports dito. May nag-windsurf doon, may free diving. So, feeling ko makakita ako ng atleta dito. Lakad-lakad tayo. Ay, tanawin natin si Kuya. Magandang araw, Kuya. Ano itong nililinis ninyo? Yang gamit po to sa windsurfing. Windsurfing? Opo. Ay, ibig sabihin, atleta ho kayo. Yan na. Sakto! Kasi naghahanap ako ng atleta. Miguel, anong pangalan? Denver. Isang windsurfer si Denver John Castillo na dito rin nakatira sa Barangay Solo. Pero hindi niya hobby ang sport na to ha. Member siya ng Philippine Windsurfing Team. Legit na atleta. Pinaliwanag ko sa kanya ang aking misyon at humingi ako ng tulong. Buti na lang pumayag siya maglaro kami ng frisbee. Hindi lang pala legit na atleta legit na mabait. Marunong ka ba mag-frisbee? No, hindi ko pa kayo nasusubukan eh. Huwag ka mag-alala kasi pwede ka tang truan medyo mahangin dito sa tabing dagat Saan ba pwedeng maglaro nito? Doon, may alam mo. Meron ka? Meron. Tara, Denver. Tara. Ang tawag ng mga windsurfer sa lugar na to ay ang kampo. Dito ang lagayan ng gamit nila at dito rin nila binubuo ang mga windsurfing rig nila. Unahin natin ituro ang basic move sa frisbee, ang paghagis. So ang hawak ay pwedeng ganyan o pwede rin ganito. Kung saan ka mas komportable. Check mo, anong mas komportable sa'yo. Pag babato ka, twist mo yung katawan mo, extend mo yung kamay mo, and then pitik. Pero bago tayo lumayo, turuan mo lang kitang sumalaw. Ganito ang tama pagsalo. Tawag dyan, pancake. Nax, feeling frisbee coach lang ako Salo, pancake. Try, pancake. Yon, isa pa. Yon. Ang bilis matuto ng ating atleta. Galing. Ready na siya maglaro. Oh, Gina. Batuhan lang tayo, saluhan, batuhan. Tapos, kung sinong di makasalo, point nung isa. Tapos, race to 3 points tayo. Game? Sige. Game. G! G. Mukhang chill lang si Denver pero sa unang tira pa lang, Itong frisbee kasi, nasi ko pinatakbo na agad ako. Nang subukan ko naman siya patakbuhin, natawa lang siya. Yan ang sportsman, hindi napipikon. At sa paglalaro namin ng frisbee, Opya. napag-usapan namin ng sport na malapit sa puso niya. Ang windsurfing. 4 na taon ng windsurfer si Denver. Nagsimula siya nung 13 years old pa lamang siya. Sino nagturo sa'yo? Si Coach German Pass. German siya, hindi siya Pinoy? Hindi, German ang pangalan niya. Naisingit ko rin yung joke ko. Ayon pa kay Denver, nahiligan niya ang windsurfing noong panahon ng pandemic dahil daw masaya itong laruin at may thrill. Napamahal ka sa 1-1. Ganun. Habang nagkukwentuhan kami, sunod-sunod kami nakapuntos. Sakto lang. Sakto lang. Mm. Ano score? All one. All 1? Lalayo mo talaga, ha? Kasi kunyari, paano yung bata? 2-2. Challenges, 3-2.
Nice game, bro. Nice game. Ako, nanalo ako. Pero for sure, pinagbigyan lang ako ni Denver eh. At ayun na nga, natapos na ang aking first mission. Panalo ako. Maraming salamat. Nice. GG, Denver. nice Uy, game. ano yun? Uy, mission 1 accomplished. Enjoy ka ba? Enjoy ako. Ako, nag-enjoy ako eh. Kasi hindi ko na malaya na natapos na yung mission dahil ang ganda ng kwentuhan natin. Natuto ko mag-frisbee. At pag naglalaro ka talaga ng sports, nag-e-enjoy kayo. Oo, talaga. Lalo't bago yan eh.